Sa tindi naman ng nararanasang init, hindi maiwasang magreklamo ng ilang empleyadong nagbabanat ng buto sa initan. Kaya paalala po ng Occupational Safety and Health Center, responsibilidad ng employer ang kaligtasan ng mga trabahador nilang bilad sa araw. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa gitna ng nakakasakal na init, nagbabanat ng buto ang trabahador na si Edward. Masakit sa katawan po. Pati sa ulo. Tapos nangihina ang katawan pag sobrang init. Kailangan namang magmando ng traffic ng MMDA traffic enforcer na si Arsenio Cariaga kahit parang tumutusok na sa balat ang sikat ng araw. Mahirap po, ma'am. Init. Kung minsan, nahihilo ako sa init eh. Ilan lang sina Edward at Arsenio sa mga kailangang magbilad sa araw para makapagtrabaho. Ayon sa Occupational Safety and Health Center, responsibilidad ng employer na ligtas sa mga trabahador nilang bilad sa init at araw. Kaya dapat nga raw bigyan sila ng libreng tubig at kasuotang hindi makakadagdag sa init ng katawan. Dapat ding matiyak na nakakalilim sila kung sobrang init na. Work-rest regimen. Kung masyadong mainit, siguro i-shorten yung trabaho doon sa mga mainit na lugar. Ibahin mo na ang trabaho sa mas mga malililim na lugar. Or they also have adequate rest. Batay sa forecast ng Pag-asa, iinit pa ngayong Abril, lalo na sa Metro Manila, Northern Luzon at Mindanao. Tag-araw na kasi, may El Nino pa. Titiisin ito ni Edward, magkatrabaho lang. Sa hirap ng buhay, kailangan talaga. Pag hindi ka magtrabaho, wala. Sorry lang. Sina lang kahit init. Basta may papakain lang. Hindi lang mga trabahador ang apektado ng panahon. Ilang atletang kalahok at manonood sa palarong pambansa na ginaganap sa Albay ang hinimatay dahil sa tindi ng init. Kaya na lang po muna. Maki Pulido, GMA News.